Mga kasayan, Rusi, Rusi Yuri Wave Style. Nagpalit na ng regulator rectifier, ayaw pa rin mag-charge. Oh. So, troubleshoot natin kasayan para malaman natin kung ano naging problema niya. Ito siya. Nagpalit na tayo ng regulator rectifier, hindi pa rin siya nag-charge. O, tetry natin para makita niyo yung ano, kung nag-charge ba siya o hindi. Kasayan ha. Pag nag-revolution tayo, hindi siya nag-charge. Dapat mag-charge na siya. Ito yun ha. Siyempre, ang ito-troubleshoot natin dyan, kung may supply yung ano natin, yung positive at negative. Lalagay lang natin to sa negative. Negative ng battery. Tapos, test natin yung ano. Ayan, okay. May supply yung positive natin ha. Lagay naman natin to sa positive ng battery. Positive naman ng battery. Ang test naman natin ay negative. Okay, may supply din yung negative. Parehas may supply ha. Pero hindi siya nag-charge. Ayan. Ito, palit na to. Pinalitan na natin yung luma. Okay, ang gagawin natin, pupunta tayo sa may stator. Ito yung stator niya na. Ito. Tignan natin yung stator. Kung bakit di siya nagcha-charge. Ito. Yung makikita natin dito, tutukan mo to. Nag-uumido na siya. Baka mamaya linis lang pala ang kailangan. Sa kabila, medyo nag-uumido na rin. Ito siya ha. Susubukan mo natin linisin yan. Pag wala kayong penetrating oil, pwede kayong gumamit ng ng gasolina panglinis diyan. Ito ha, anin niyo lang siya sprayan. Kahit gasolina pwede ha. Kasi nagkukulay berde na siya, nag-uumido na siya. Dito sa kabila, meron din. Pag hindi nakuha dito, tsaka tayo pupunta sa pupunta tayo sa loob ng stator. Tatalupan natin yan. Kasi nagkukulay berde na siya. Tapos tusok-tusukin lang muna natin siya. Tapos pwede rin natin ito i-twist. Dito diretso natin ito stator natin. Ito. Basta nagbe-berde na ron. Ito yung dalawang yellow natin ha. Kasi full wave naman to, dalawang dilaw. Dito pala nakasama yung kanyang mga dalawang dilaw niya. Ito pala sa yung nagkulay dilaw. Nalinis na rin natin. Ang kailangan natin dito ma-check yung dalawang dilaw ha. Test natin yung stator niya, kung yung charging niya kung buo pa o sira na. Ito ay dalawang dilaw. Kaya dalawang dilaw yan kasi siya, full wave.
Full wave tong Rusi Yuri wave style. Kung di sakit yung ganito nyo, pwede nyo hugutin sa sakit. Kasi iba yung ano yan, sakit niya, no? Ito, putulin natin dito. Sa taas. Okay. Tapos suksok lang natin to. Tsaka natin papanda rin. Para malaman natin kung may problema sa stator. Parang dalawa na yan, ha? Atras, panda rin natin to. Lalagay natin sa negative to, ha. Dapat hindi umilaw kahit maliit. Sa dalawa na to, dapat di siya iilaw. Kabila, dapat di rin iilaw. Okay, hindi siya umilaw. Pero dapat iilaw to. Iilaw siya pagka inano natin to rito. Nilagay natin to rito, dapat siyang umilaw naman siya ngayon. Okay, umilaw. Sa kabila, dapat umilaw din siya. Okay, umilaw. Ibig sabihin, buo yung stator natin. Pagka ganyang umilaw, ibig sabihin buo yung stator natin. Ang problema nito malamang ay wiring. Ito siya, wa. Ito yung papuntang stator. Ito yung papuntang harness, ha. Ito, may gagawin tayo rito. Gagamit tayo dyan ng, ng continuity. Tutukan mo lang yan. Appear. So natin itong dalawa na to. So, may charger. Yan. Tapos gamitin natin ang continuity, ba? Dito, tutok mo dito. Ito yung continuity natin. Yan. Dapat tutunog siya, ba? Ito. Okay. Itong wire na to, ang kaduktong nito ay nandito. Yellow wire. Ito siya, ba? Okay, tumunog. Buo. Itong kabila. Ayun. Walang tumunog diyan kasi, no? Dapat tutunog siya na katulad nito, ha? Itong isang wire na to, may putol to. Ayan. Ang gagawin natin diyan, hindi na natin bubuksan yan. Maglalagay tayo ng wire dito. Papunta ron. Ito, ganito yung gagawin natin, oh. Para mas madali kaysa talupan natin. Yung hindi tumunog, yung ibig sabihin may putol yung wire niya doon. Ang gagawin natin, didiretso na natin dito. Hindi na natin tatalupan yan.
Itong hindi tumunog na to, didiretso natin yung wire dito. Tignan nyo ha. Didiretso natin dito. Sa hindi tumunog na to. Ayan. Ito hindi tumunog ha. O kaya naman ito, hindi natin padaanin dyan. Dito natin padaanin. Tignan nyo mabuti ha. Huwag kayong malilito ha. Pwede kasi, kaysa pagsamahin pa natin yung mga yan, pwede naman din na siya isama. Yung hindi tumunog. May panibago ng linya. Kasi pwede rin naman na isama natin to. Yan, pagsama-samahin. Pero pwede rin hindi siya dumaan. Kung gusto nyo naman, pagsama-samahin na rin natin para pang siguraduhan. O, yan siya ha. Ayan, naduktungan na natin. Yung dating charger niyan, pinalitan ko. Akala ko charger lang ang may problema. Kaya nagpalit na ako ng charger. Siya kasahin ha. Yan siya kagad ko sa no? 13.1. Pag nirep natin, mahina ah. Mahina ang kanyang charging. Continuity checking ulit tayo. Okay. $13.2. Ay, charge muna natin itong kasahin ha. Charge muna natin ng mga 5 minutes, tapos babalikan namin kayo. Na 5 minutes na, ang reading pa rin niya 13.3, 13.2. Ang ginawa natin, ibinalik ko yung dati niya. Yung dati niya, napagkamalan ko kasi yung sira. Kala ko ito yung sira, regulator, pinalitan ko nito. Yung pala, hindi pa rin siya nag-charge. Kaya pala ang sira natin ito ha. Sa tulong ng ating test light at ang ating multimeter, na-troubleshoot natin siya. Continuity lang naman ang kailangan natin dyan. Kailangan lang siya pagka chinek natin, tutunog dapat siya. Kagaya ng ginawa natin kanina. Tumunog, okay na. Tumunog, okay na rin. O ngayon, ito na yung reading niya ngayon. Yung binalik natin yung dati niyang charger. Kanina 13.2, 13.3. Ayan na siya kasahin. 14.6 na siya. Malayo na siya sa reading kanina. 14.4. 14.5. Okay na siya kasahin ha. Hindi regulator rectifier ang sira.
Hindi regulator rectifier at hindi stator ang sira. Ang sira niya ay wiring lang. Meron lang siyang naputol. O, magja-jumper lang kayo, nakatulad nito. Hindi nyo na kailangan bulat-latin pa yung ating wire ha, para malaman yung kung saan naputol. Para hindi na mabuksan yung wire harness na. Duktong lang na ganito. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.